Kaya lang, sabihin ninyo, magsalita kayo. Huwag kayong matapad, huwag kayong nag-reala. Kasi pagkakataon nito, para maipaintindi sa kanila, yung kalagayan sa pagsibilyo. Ito rin yun. Kaya nga, hanggang pare, may pagkakataon kayo para magsalita, kahit naman para siguro mapag-uusapan nila para gayos. Kung ano man yung maganda, dapat ibigay sa tama. Oo, pwede naman, oo. Okay na. Hintayin lang. Tatanungan nyo. Tanong nyo na sa kanya. Magandang umaga po. Rito na po ang ating direktor, Lapi Ariano. Palakpakan po natin siya. Good morning. Una sa lahat, maraming salamat sa Barangay 2. 3. Hindi, itong tinatayuan natin. Diba? Itong tinatayuan natin. Maraming salamat sa chairman, kay chairman, at saka sa mga kanyang kagawad, secretary, treasurer, SK, Lopon, Tanod. Maraming salamat sa inyo na binigyan niyo kami ng pagkakataon na magkaroon kami ng ugnayan sa Barangay 3. Tama po ba? Dito Kaloy. Okay. Medyo the chairman. Okay. Chairman, good morning. Salamat sa pagkakataon na to na nagkaroon tayo ng ugnayan. Nandito po kami para magbigay ng kaalaman buhat sa pamumuno ng ating mayor, Mayor Isko Moreno Dumagoso, at ang inyong lingkod para maipaliwanag po sa inyo kung ano ang inyong karapatan. Okay. Ang topic po natin ngayon is yung karapatan, pribileyo, and obligasyon nyo sa siyudad ng Maynila bilang maninginda. Ayun po, sino ho dito yung may mga legit na yung pwesto piho kung tawagin? Okay. Ang pwesto piho, katulad po niyan, di po ba? Legit na pwesto nyo, di po ba? So, yung mga pwesto piho na nasa loob po. Hindi po. Ang tinatanong ko muna, ang pwesto piho. Let's say, pwesto piho yun. Diba? Okay. Pwesto piho. So, ano po ang obligasyon niya at ano ang karapatan niya sa lugar na kanyang pinagtitindahan. Di po ba? Karamihan po dyan sa tingin ko umuupa. Di po ba? Umuupa sila. Then, doon sila magtitinda. Maghanap buhay. Ngayon po, ano po ang obligasyon nila? Kumuha po sila ng business permit. Di po ba? Kukuha sila ng business permit sa Bureau of Permit, yung pwesto piho. Ngayon, next level naman po tayo, yung bangketa. Diba? Okay. Ang bangketa, ano naman po binibigay sa atin ng gobyerno? Ang binibigay sa atin ng gobyerno sa pagtitinda sa bangketa is pribileyo. Diba? Privilege lang po ang binibigay sa atin ng syudad. So, kayo po ba may mga permit? Karamihan po sa inyo may permit. Ano pong permit ang hawak nyo? Kita nyo nga po sa akin.
Okay, Sammy, Sammy. Sir Sammy. Sir Sammy. Si Sir Sammy. O, si Sir Sammy, siguro kilala niyo na yan, ha? O, ano to permit na hawak niya? Ah. Okay, regulatory and meron siyang concession. Okay. Okay, okay. Papaliwanag ko sa iyo. Ha? Regulatory permit is 1,075 plus 50 pesos notary. Once a year mo lang yung babayaran sa syudad. Okay? Then, susunod na babayaran mo is concession permit. Yeah. Meron ka na? Okay, sige. Nandito ako, hindi para sintahin ko kayo o para gambalain namin kayo o para i-clearing namin kayo. Hindi po yun ang purpose namin dito. Ang purpose namin dito is to educate. Magbigay kaalaman dun sa mga karapatan at obligasyon nyo sa siyudad ng Maynila. Okay. Susunod naman po na magiging obligasyon ng isang vendor is yung ticketing. Ticketing, di ba? 2020. Etneb. Sabi nga ni Yorme, di ba? Etneb kayo. So, yung etneb nyo, ano po nakalagay sa ticket nyo? Okay? O, may ticket kayo dyan? May ticket kayo? 1 meter. O yun, tama si Sir. Tama si Sir. Okay. Oy, sorry. O, tama kayo. Tama si Sir. Yung ticketing niya is ilan po? 1 meter. 1 meter po. 1 by 1 po. Yun po ang yun po ang tamang pagbabayad sa syudad. Yun po ang ordinansa, batas, di po ba, ng syudad ng Maynila. Ngayon po, katulad niyan, meron ka na sa bangketa, bababa ka na naman sa kalsada, di po ba? Hindi pinapaliwanag ko lang hindi ko naman sinasabing kayo po yun, o sino man po yun, o kanino man po yun. So ngayon, nakita nyo, nakasampa ng bangketa. Pag alis namin, sigurado bababa. Ay, kasi doon po ang mabilis talagang sa kalsada. Okay. Doon po talagang Okay. mabilis sa Okay. kalsada. Mali naman yun sa inyo. Okay. Oo, kaya bababa ng kalsada. Okay. Sige, relax ka lang, mami. Hindi ako, nag-relax ako. Relax ka lang. Nakikita ko sa inyo. Relax ka lang. So, ibig niyo po ba sabihin kung mabenta sa kalsada? Kalsada na. Sa kalsada na. Tingnan mo ulit ko. Punong-puno sa gabi. Sandali ako, mami. Ha? Sandali. Mali naman yun sa inyo. Huwag po natin ikatawiran yung mali. Di ba ba? Okay. Bumaba kayo sa kalsada. Sakupin niyo yung kalsada. Wala nang madaanan. Pwede ba yun? Kailangan po ba ang gobyerno sumunod sa inyo? Ha? Di po ba? So, medyo nami-mislead si ate. Kung may sarili siyang gobyerno. Di po ba? Wala po akong sariling gobyerno. Kayo kasi huli ng huli. Pinagdala niyo yung mga kariton. Pinagdala niyo. Hindi nyo Ay, pinabalik. nako mami. Medyo Hindi ganun. Inilalagay lang tayo sa kama. Sinasaayos lang. Nanay, tayo nilalagay tayo sa kama. Nandito sila para sabihin ko ano yung tama. Tama na mali. Hindi ho. Tama na mali. Nay, hindi nga ho, Nay. Pakinggan mo na natin sila. Pakinggan nyo
muna sila. Pinapahin ko na nga sila. Alam mo, Director, sa amin, sa side namin, kaya kami bumababa sa kalsada. Ang una-una namin talagang port-post, sa lahat kami manininda. Number 1 ho, yung igagaganda ng amin nila. Pangalawa ho, pinaparkingan lang muna kung sino-sino ang tapat namin. Pangatlo ho, yung mga po yung mga tinatawag nilang sniper, doon ho tumatapat sa lugar namin. Kami yung may mga may digit na may pwesto, nais din ho namin sumunod sa batas. Lumalagay ho kami sa kalinisan. Okay, naiintindihan po natin. So, i-assess po natin yung area nyo kung dapat po bang guhitan. Which is, kung dapat guhitan, so sino unang bibigyan natin ng privileyo? Privileyo. Yung nandoon na po sa tapat nyo. Halimbawa, ikaw pag-aari mo yun. Diba? Ikaw manilinta ng nandoon. Privileyo na ngayon kung bibigay namin. Huwag lang yung ipauupa. Kasi karamihan dyan, pag binigyan mo ng privileyo, binigyan mo ng pagkakataon, binigyan ng syudad ng pagkakataon na magtinda, ginamit na yung baketa o pinauupa na yung baba. Ito ba? So, yun ang mga kaso na nangyayari po sa kalakaran na nangyayari sa kalsada. Ito ba? So, ngayon po, naibahagi ko na po sa inyo yung mga karapatan nyo, yung pribileyo nyo, at yung obligasyon nyo na dapat yung obtain sa lungsod ng Maynila. Ngayon naman po, yung kaso nyo, siguro nasagot ko naman po, sir. Yung tapat mo, sinasabi mo na may sniper, o naintindihan natin yun. Sisingit dyan ng motor, sisingit dyan ng titinda ng volleyball, gaganon doon, di ba? Yun yung usually ang nangyayari rito sa lugar nyo, di ba? Ito medyo lalo na paggabi. Di ba? Paggabi ang kaso nito, medyo hindi na nare-regulate dahil yung mga tao, yung mga manininda, subo rito, may linya na, susubo. Diba? Lagay ng eskalera. O paglagay ng eskalera, sunod na naman yung isa. Maglalagay hanggang sa magsara niya yung kalsada. Wala nang madaanan. Di ba? O paano kung may emergency? Di ba? May emergency. O karamihan, lalo na sa panahon na to, uso sumunod sa mainit. Di ba? Yung pagtitinda po natin, hindi lang po sarili natin, intindihin natin. Di ba? Intindihin din natin yung kapwa natin. Yung mentalidad ng vendor na yung sarili mo na yung iniintindi, di ba? At tulad nga sabi ng mami na sa kalsada raw sa kalsada raw doon na mabili, doon So, inire-regulate nga natin, inaayos nga natin. So, yung mga actually sa amin sa departamento namin, sa hotels department, at kami nahuli na po kami na mga naka-obstruct na katulad sinasabi niya na kalito na pinatutubos daw, wala ho kami practice na gano'n. Pag kami nakuha na namin durog na kato, hindi na namin bibigay, hindi na namin ibabalik. Siguro kung nakikita niyo sa channel namin na kung ano yung practice. Kasi doon nga ho mag-uumpisa yung pagpapatubos, which is hindi ho namin pinatolerate yun. So ngayon, medyo kung ano po yung mandate ng city at ng departamento ay naibahagi ko na po sa inyo. Ngayon naman po sa pagkakataon na to, ang bawat isa sa inyo. Kasi one of this week, bababa na po ang Bureau of Permit. Bababa na po ang Hoppers Department.
para mag-assess po sa bawat tindahan na nandiyan dyan kung kayo ba ay nagbabayad po ng permit. So kayo maging ready po tayo, katulad po kayo, bayad po kayo, diba? Ngayon po, yung binayaran niyo po ngayon, amin, is yung yearly nyo, gano'n naman po kalaki yung masasakupan nyo. Diba? Yan yung regulasyon na po na yan is nakaasaad lang po, katulad nga po sa ticket, is 1 by 1 lang po. Kung mamaya nakalagay na sa akot mo, binabayaran mo 1 by 1. Kung ano lang po ang kaya nyo, bayaran. Ito lang po. Di ba ba? Then, titingnan po nung nag-a-assess. I-assess na ho. Di ba? Halimbawa, ito. Ilang 1 by 1 yung gamit mo. Gumamit ka sa bakit dalawang 1 by 1. Bumaba ka pa sa kalsada ng Hindi sinasabi, pinalaliwanag ko lang. Hindi ko po binibigay hindi po kayo ang tinutukoy ko doon. Diba? In general po, itong pinaliliwanag ko po sa inyo. Okay po. Halimbawa, dalawa sa paketa, meron pa kayo sa kalsada, kung napayagan kayo sa kalsada. Kasi, ito, medyo makapal ang kalsada nito. Sa dito, pwede bigyan. Diba? Pero yung mga nasa side street, na nagsasarado na yung daanan. Wala na madaanan, sidecar, di makadaan, diba? Ni kariton, hindi na makadaan. Naghahali ka na sa naghahali ka na yung vendor na gusto nila occupied na lahat ng kalsada Okay, so ngayon po, yung mga bagay na yan, hindi po natin pwedeng consider. Ito ba? Hindi natin pwedeng consider. Ngayon po, ano lang po, pwede natin ibigay at pwede natin ipagkaloob buhat sa syudad po, doon lang po tayo. Diba? Inaayos po natin. Hindi po pwede na doon na kami papasok. Halimbawa, may mga report kayo na hindi kayo pumapasok, hindi kayo sumusunod, hindi kayo uhulihin na po ba. Wala na po tayong balikan. Kasi nga, nabigyan ko na rin si Chairman, nabigyan ko na po ba kayo ng ordinansa, nabigyan na po, na-enlighten na po kayo doon, na once na-confiscate yan, nangyari na po sila. Once na-confiscate po at hindi kayo sumunod, doon sa regulasyon ng siyudad ng Maynila, consider as basura niya. Nahulihan kayo ng gulay, nahulihan kayo ng ganito, do-donate na namin kagad yan. Nahulihan kayo ng tarima, nahulihan kayo eskalera, nahulihan kayo payong, wala na yan, wawasakin na namin kagad yan. Para makaiwas kami doon sa mga issue na yung mga patubos, ganun po. So, hindi natin to tolerating yan. So, ngayon po, siguro na-enlighten ko na po ang bawat isa sa inyo regarding po sa karapatan at pribileyo at obligasyon nyo sa siyudad ng Maynila. Then, may mag-a-assess po na pupunta Bureau of Permit one of this week at saka hawkers i-assess na po namin kayo kung ano po yung mga obligasyon po sa siyudad. Ngayon po, binibigyan ko po ng pagkakataon, baka meron po gusto magtanong habang nandito po tayo sa... Ang itatanong ko lang sa inyo, Sir, ay ganito. Paano kung itong lugar ng building ay inuupahan o medyo malawak? Ngayon, magbibigay kayo ng workers. Pauupahan nyo yon. Ay, paano yung lugar ko? Karapatan ko yun dahil lugar ko yan, di ba? Paano tayo mag-ano doon? Jay, paliwanag nyo kayo sa akin. Tama. Mami, parang hindi ka nakikinig ka din. Nakikinig ako. Kaya nga tinatanong ko kayo. Sandali. Mami,
Ano yung magtataas ng boses? Huwag po kayo magtataas ng boses. Hindi yung gano'n. Respeto lang po tayo. Okay. Paano po sinasabi mo lang yung respeto? Hindi, marami. Maraming bagay. Ang Ito ang kumanda sa Divisoria. Hanggang ngayon, walang akong football. Nagkakumpul na lalaki. Don't say bad words. Ano yan, bad words? Walang yan. Walang bad words. Okay. So kayo. Ay, kunti ka tahimik lang po. Tahimik lang po. Hindi pa nakakapagtulan. Okay, mami, sinasabi yung pinag-uupa, kami yung nagpapaupa. Hindi kayo. Okay. Ang tinatanong ko po, ito lugar ko. Okay. Ito akin. Okay, ito iya. Ito. Hindi yan. Hindi, example lang. Example lang. Ayaw ko magsampo lang Hindi, mali. hindi. Example. Ito, di ba? Oh, ito akin. Ito tindahan mo. Oh, ito tindahan No, ko. ito yung loob na to. Ay, hindi. Tindahan mo. Ito. Oh, okay. Ngayon, tindahan ko yan. Okay. Ngayon, mag-hookers kayo. Alin yung paupahan nyo ng hookers? Mami, wala ho kami pinauupa. Ah, Walang upa. Kung hindi nagpapaupa, mayor's permit. Dito ko lang ipaliwanag yung sinasabi ni nanay, which is tama rin naman. Ang gusto niyang paliwanag, halimbawa kung nangungupahan sa isang building, ako kunyari, nangungupahan ako sa isang building. Bilang isang nagnegosyo, ipapaupa ko rin niya sa iba. Okay? Ngayon, yung uupa ko sa akin, sila kong nagtitinda sa may labas namin. Okay? Ngayon, ang tinatanong ko ni nanay, kung kayo po ay magpapadagdag ho kayo ng bayarin sa amin, paano, may karapatan ba lang siya owner na siya na magtitinda doon? Papalisin niya lang doon? Paano yung gagawin? Okay, sir. Okay, sir. Medyo, kanina yan ang topic natin. Diba? Balikan nyo, para maliwanagan. Balikan nyo. Paliwanag nyo ng mausap. Okay. Hindi ako natural na. Nakirinig tayo. Sige, nakikinig naman ko. Ikaw may kasalanan ka sa akin matagal ng panahon. Pantantay na kita. Sandali lang. Sandali lang. Mami. Mami, sandali lang. Sandali lang po. Okay. Kasi, pinaniliwanag ko po sa inyo. Sir, pangalan niya, sir. Jerome po, Jerome. Jerome, Sir Jerome. Katulad nga ako, ulitin ko na naman. Diba? Pwesto Pino. Loob ng tindahan mo. Diba? Karapatan mo yan. Karapatan mo yan. Rights mo yun. At ano obligasyon mo bilang naghahanap buhay? Bago ka mag-establish ng isang business, ano unang gagawin mo? Yun, tama. Permit! Okay, tama Ay, na. hindi yung sa permit sa Visoria. Ay, hindi. Matanda na ako, hindi magtanong ka sa lahat. Hindi. Tingnan mo at bibigyan kita ng gantimpala kung may permit ang mga nagtitinda dyan. Okay. Ngayon pa lang. Okay. Nanay, huwag ka naman damay ng Ay, hindi na. Sorry. Huwag na kayo mandamay ng iba. Binibigyan na sagot yung tanong nyo. Pakinggan lang natin. Pangkalahatan naman yung Oo nga, sinasabi. pakinggan lang natin. Mami, ganito. Pangkalahatan. Pangkalahatan yan. Hindi ganito. para sa akin. Pero kung gusto nyo ako ang laban ko lang yan. Yeah, wala po gano'n. In general po to. In general po yung pinag-uusapan natin. Diba? In general po to. Kaya nyo muna makasagot sa tanong. Ngayon po, huwag niyong i-challenge ang gobyerno. Number one, huwag mo i-challenge. Huwag niyong challenge ang gobyerno. Kasi ang gobyerno. Pero kami ang naglagay sa inyo bilang gobyerno. Pero, Ang mamamayan ang naglagay sa inyo bilang gobyerno. O sige, sige. okay, yan sinasabi mo kayo naglagay sa amin dito bilang gobyerno. Oh, yes! Sa mga tuwid, sunod-sunuran na kami sa Ay, hindi inyo. kami susunod sa amin. Kayo ang gagawa ng batas. Nanay, Kaya nga. Kaya nga nilagay namin kayo. Kayo ang Nay. magpapatupad. Nay. O sige, tama na. pasensya na ho ha. Kaso lang ho, mahaba ho oras natin para sa tayo may ginagawa. Pasensya na. Kung kayo may sarili kayong wag ho sa amin
namin. General yung pinag-uusapan natin dito. Si Mami ba sa kabarangay ko, chairman? Nasa si chairman? Kabarangay ko siya. Pero, Napakarami ng barangay. wala sa lang. Relax ka lang. Chairman, siya ba at Pwesto Piho? Pwesto Piho? Okay, establishment. You are legit. Legit. Legit po kayong, pag-aaral mo po yun? Pero nangungupahan po kayo? Binili ko yung rice. Okay. Rice Sige. yun. Okay. Kasi dito kahit kalsadang maliit binibili. Kalsadang maliit binibili. Okay. Abot ko naman yun. Abot ko yung okay. Nasa loob ka, Mami. Nasa loob at nasa labas. Sandali mo na. One at a time. Kung ano lang po yun, tinatanong ko sa inyo lang po sa siguro. 562. Padirales Street. Okay. Parang okay. Parang ang address niya, papasok ang gobyerno, Pupuntahan po namin. maniningil ng tax. Diba? Maniningil ng tax. Parang pamali. Parang kami papabigat. Eh kami dapat ang unang babayaran nyo ay syudad eh. Diba? Inilalagay na namin kayo sa tama. Diba? Kaya, parang ang dating eh. Diba? Parang ang dating kami pamali. Diretso patirada na yun, walang magagalan. Wala po talagang permit. Kasi hindi yung mga nag-inaya diretso, may permit. Okay. Nilalagay ka namin kayo sa legal, ayaw mo. Diba? Direktahin ko na lang po kayo. Ganito po ang... Lahat po kami nagtitinda. Ito po Kasi kanina ko pa po, napakinggan ko na rin naman po yung mga sinabi nyo nung una. Kami po, sa totoo lang, kaming mamanininda dito, ayos lang po talaga na ilagay nyo kami sa tama. Bayaran yung permit na sa bangketa, bayaran yung permit na nga sa loob at labas. Ayos lang po. At alam na ho namin pare-parehas na yun naman po talaga ang tama. Ang amin lang po talaga hindi ho kinakaya, yung narinig ko po na 20 pesos kada bilao. Gusto ko lang pong ipaunawa sa inyo, Direktor, kasi ako naniniwala kung ang mayor ay ama ng syudad natin dito, ang hawkers ang kuya ng mga vendor. So, ayun ang pinaniniwala ako. Kaya gusto ko mong ipaunawa ho sa inyo, Direktor. Sana po kayo may unawaan nyo kami. Halos hindi lang ho kami lahat dito. Halos lahat po kami na nagtitinda dito. Yung amin pong mga bilao, yung amin pong mga lalagyan, hindi naman ho nauubos yan per day. Yan po, halimbawa po, isang sako ng sibuyas, isang sako ng bawang, inilagay mo sa isang lagayan. Yan po ay hindi naman po naubos. Kung kami po ay sisingilin sa loob ng 24 hours ng 20 pesos, halimbawa ako, katulad ko po, meron kunyari po akong 8 mesa. Kaya ko po ginawa yung 8 mesang yun, number 1, parang mas magandang din yan. Oo, mas magandang yan. Kaya po kami naglalagay ng maraming item, kasi po, ito pong lugar namin ay hindi naman po talaga bilihan para bumuo ng pangarap. Ito po ay bilihan para kami ay mabuhay. Ngayon po, yung aming mga lagayan po, kaya ho na marami hong nakalagay ho dyan, para ho, alam niyo po yun, kung kumita kami sa bawang ng 100, kumita kami sa sibuyas ng 100, mapagsasama-sama namin. Yun lang po yung amin. Karamihan po sa amin na nagtitinda dito ay sumusugal po talaga sa hanap buhay na ito. Hindi po para buo ng pangarap ng kung sino man, ng malalaki. Nandito ho tayo kami para ho mabuhay lamang. Yun po yung amin. Palakpakan natin pero kung naiintindihan nyo yung sinasabi ko, kung nananamnam nyo yung sinasabi ko, na may mag-a-assess.
binayaran mo na ba yung sinabi ko? Hindi pa naman po. Oo, di ba? I-assess. Depende sa category. May category pa May po. category. Eh kung ikaw ba naman titignan mo sa nakadalawang bilao, ito lang ang tignan mo. Iko-consider naman natin yun. Kaya nga tayo nandito, katulad ng sinabi mo, na ako ang kuya nyo. Opo, opo. Totoo po yun. Bibigyan natin ng konsiderasyon. Yun. Diba? Pero ang batas, ang ordinansa, nakikita nyo naman anong nakasulat. Opo, nakikita po. Diba? Naiintindihan mo naman siguro, naiintindihan nyo kung ano nakasaad kung sa ordinansa. Okay? So, yung mga legal ano lang, yung medyo bigyan natin ng konsiderasyon. Kaya nga i-assess. Di ba? Parang ano yan, babayad ko bang biyayaan? Hindi ko. Hindi ako sisinungaling, hindi talaga ako babayad. Ano lang, parang medyo... Kasi yung dati, mapaliwanag ko lang nung ako'y nagpumunta ng BIR, kasi ako'y tinax mapping. Okay. Pumunta po ako, kinausap ko rin po yung mataas doon po sa kanila. Actually, yung assistant director ata yung kinausap ko sa kanila. Ipinaliwanag ko po sa kanila na kami ay nasa Divisoria lang. Ang Divisoria po, kaya ho tinawag lagi si Katuyan sa lugar ho natin, hindi ho dito yung nandito kong gulay. Kung hindi, ang Divisoria, pababaan po ng presyo. Kaya kung mapapansin nyo, kinikita lang ho namin konti. At madalas ho, apaka-impokrito naman sinasabi ng hindi tayo nalulugi. Paano kami magbabayad ng tax? Kung sino magbibigay, okay na magbayad kami ng tax kasi kumikita kami. Sino naman na magbibigay sa amin kapag kami nalugi? Okay, version mo yan. Eh paano pag kumikita kayo, singit ang kalakal? Kinulento nyo ba sa amin yan? Oo nga po. Hindi. Yun din po. Ano lang tayo? Kumbaga sa ano namiloso ka, namiloso ka rin ako. Yun po talaga sinabi ko. Kumikita kami, nalulugi kami. Ay, okay lang yun. Pag singit, jackpot ka. Kinulento mo ba sa amin yan? Anyway, ano lang, ano lang natin yan, para lang kapanatagan tayo na loob, diba? Kaya nga naman kami nandito, unang-unang purpose namin, yung malagay kayo sa legal. Diba? Yun ang purpose namin, diba? Yun ang purpose namin. Ito, i-regulate, ito lang ang pwede. Pag lumabag kayo doon, kung kayo na may problema noon, hindi na kami may problema noon. Tama po ba? So ngayon, baka meron pa akong gusto magtanong. Yung mga nando doon, kaway naman kayo dyan. Director, i-confirm ko lang po. I-confirm ko lang. Bago kami mabigyan ng kung ano man permit or kung ano man yung permit na ibibigay sa amin ng gobyerno, i-assess muna kami. Yes, sir. Okay. Yun po yung confirm namin. Kasi meron no talaga. Yung iba ho naman talaga, kaya naman no talaga nila. Oo, assess Pero karamihan sa amin hindi kaya. Kumbaga, Brad, susukatan. Susukatan natin yung susukatan natin. A-assess niya. Halimbawa, Okay. Ang pag-assess niyo po sa amin, isukat lamang. Okay. Ang assessment natin dito, physical, unang-una physical, then operational. Operational. Okay. Dalawa assessment natin. So, pwede natin pagkasundoin. Basta ang importante sa atin, ma-regulate at ma-ilagay namin kayo sa ng legal. Diba? Nasa legal ko kayo. Okay, mami? Yes. Ay, kinugasak po ako sa... Ay, sabi naman po, yung bayad niya, ipapunta sa akin. Okay, kami ka, diba? Ano? Nakipwesto ka doon. Anak? Bayad ka? Okay. 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 Sige. Anong gusto? Anong tanong mo doon? Ano ang backup ko kaya? Kaya daw po kasi doon.
sa baba. Babayaran. Babayaran sa may pwesto. Ako ang magbabayad siya. Ako ang magbabayad sa baba. Nagbabayad siya sa... Tinatagay ako magbabayad kasi siya nasa baba. Okay. Babayaran lang kayo sa Gusto mo iangat mo na lang yung gano'n para wala kang bayaran. Pipitin mo yung tinda mo gano'n. Natural, nag-occupied ka eh. Diba? Paano yung occupied mo? Natural. At hindi mapupunta sa bulsa namin yan. May resibo kayo lahat. Pag nag-workers na wala na tayong para kay ganito, para kay ganito, para kay ganito. Wala na tayo. Mami, ganito po. Mami, ganito po. Ganito po. Para nagkakaintindihan tayo. Okay. Ayun po. Check. Ang position po namin dito is yung lungsod na ngayon. Diba? Ngayon, ang position po namin dito yung lungsod, yung voters. Yun po ang position namin. Yes, ma'am. Kunyari po, ang latag po namin alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Sabi niyo po, pag iba yung umaga namin permit, tsaka permit sa starting, kung lumagpas na kami naman Kung ikaw na nag-occupied doon regarding sa permit, ano na yan? Covered na yan. Covered na yan. Covered na yan sa permit, ha? Pero yung 2020, iba ho yun. Diba? Iba yun. Diba? Yung sa permit covered na po yun. Wala naman nakasaad doon na ano 12 to 12 ka, pagdating ng 12 to 12. Wala po yun. Sana. Ay, isang permit lang sa isang araw. Sabi ba ikaw? Kasi ang nangyayari sa amin, iba yung ticket namin sa umaga, iba yung ticket namin sa gabi. Dapat lang. Ang sinasabi ko sa iyo, yung ba yung permit, yung permit. Yung permit. Makatanong ko lang po, kami naman yung nagbabayad ng ano ng ticket. Okay. Hindi mo ba po pwede tanggalin na ho natin yung 600 per month? Kami Ito tatanong ko. Yun nga po sabi niya, sir. Yung sa 1 meter na babayaran namin per month, gusto namin sana makikusap kami kung maaari, alisin na po yung 600. Kasi po, marami sabi nga, sa pagtitinda po namin, hindi kami araw-araw kumikita. Tapos po, ang paninda po namin, kami 24 hours. Ang dating lang po namin, gabi. Wala po kami dating sa araw. Ngayon, natiketan na po yun ng gabi, itiketan pa ng umaga. Yung tira namin. Ganon po. Kaya, kung pwede po, tatawaran namin yung 600 sa 1 meter. Opo. Okay. Sa tingin ko, obligasyon niyo bilang maninira. Okay, kung hindi mo kaya, magbawas kayo ng kalatag, kung ano lang ang kaya nyo, yun lang ang bayaran nyo. Kung pagpapawas din naman ho kasi kami nung ilalatag namin kanina, paano naman ho yung ano namin, yung aming halimbawa, katulad ko niya kaya sa akin ho, kumikita po ako ng 500 isang araw. Kaya nila ho, kumikita kami ng 500 isang araw. Kung magpapawasan ho yung aming pinagkukunan na short, kagawin sinabi ko kanina, ikita mo 100 sa carrots, sa bawang, sibuyas, 100. Kung magpapawasan pa po nun, lalo na ho namin hindi kaya magbayad. Kasi ho, bilang maninda, di ba? Ikaw, nagtitinda ka. Di ba? Nagtitinda ka. Kayo, nagtitinda. Di ba? Nagtitinda kayo. Obligasyon yun sa siyudad.
Hindi yung obligasyon na yun. Kaya nga po kami nakikiusap. Kasi nga po, ulit yun sa... Lalo kaya ako kami nakikiusap na kung maaari, magbabayad naman ng kami ng ticket, ay tanggalin na ho yung monthly. Kasi sa totoo lang po, talagang mabigat. Ano yung ordinansa po yun, sir? Obligasyon mo yun, sir. Bilang naghahanap buhay ka sa Maynila, sa syudad. Obligasyon mo yun. Na magbayad ka ng regulatory fee, concession fee, at bente-bente per 1 by 1. Obligasyon mo. So, parang ang nga ikaw na tinatanong ba, sister? Hindi dito may 600 na per month. Dapat, tatanggalin nyo na yung ticketing ng vendor kasi walang mangyayari sa vendor na paggalun. Okay. Parang yung city hall na lang din yung May binubuhay. permit na, mayroon pa kami another permit na babayaran. Parang ganito. Kasi may Parang gusto nyo kayo gumawa ng ordinansa. Sarili yung Ay, ordinansa. Director, ulit ko, total na po na sinasabi namin. Ngayon po kayo kami nagiging po kami sa inyo. Kasi talagang puya namin kayo. Yun po ang totoo. Kaya nga ho kami nandito, nagsasalita ho na nasa amin talagang inanayin ho talaga namin. Talaga ho kami dumadaing ho dun sa 600 per month. Kasi ho, meron pa po kami ticket na binabayaran. Alam mo yung 600 mo, parang 20 lang isang araw yun. 20 isang Mabigat araw. ba yun? Kapag sasama-samahin po namin ang pagbabayaran, mabigat na po talaga. Kasi halimbawa, patulad ko po, mayroon kunyari ako sa ma-assess ako. May apat na mesa kunyari ako, may 80 pesos. 24 hours tumatakbo ang anak buhay ko, magiging 240 pesos. Plus yung 20 pesos. No, magiging ano ka lang, magiging 160. Hindi, 80 ata ba? 160 pesos. Okay. Tapos magbabayad pa po kami ng 20 pesos per month, magiging 80 180. Okay. Plus meron pa po kaming yearly binabayaran, pagpalagay ng 30 pesos per day. Ano yung 30 pesos? Per day ba yun? 1,000 pesos? Ay, sa 75. Kasi for sure, sa monthly na lang mo namin. Sa monthly na lang mo. Daily yan. Daily. 180 pesos daily. Okay. Eh talaga kung mabili. Okay. Yung sasabihin natin. 24 hours, 180. Yes po. Diba? Yes po. Saan naman napunta yun? Yung 180. Alam ko po sa government na punta. Okay. Alam ko po sa government na punta. Kaya nga ho kami nakikiusap ng mga vendors na kung maaari, i-lesson po yung aming binabayan. Kasi nga po, hindi po talaga kaya. Okay, ganito. Iko-consider ko yung madam. Iko-consider natin yung sinasabi ko. Ay, salamat. Iko-consider ko. Then, sabi ko nga, Magandang panali po. Yes. Pero itatanong na lang po, kaya naman po namin magbayad ng ticket araw-araw at saka taunan. Hindi po namin kaya yung buwanan. Kasi hindi na po kami kumikita eh. Kung ilang buwan yung kita namin eh. I-consider na lang niya. Mag-iisipan daw niya. yung buwanan mo is concession, is 600 lang yun. Opo, kami arawan. Okay. Basta iko-consider natin. Ibabalansin lang natin. Babalansin natin. Ganito na lang. Yung 1 meter ay yung 1 by 1. Yung 1 meter, 640. Tapos, 600 po. O, 600 per month. Tapos, yung ticket natin, wag ng mesa. 20-20 na lang. Yung tamang paniningil sa araw-araw gabi. Kaya ba kayo doon? Hindi nga po. Hindi. May monthly pa tayo kasi ang alam nila, per mesa ang bayad ngayon. Okay. Per mesa nga per mesa. Halimbawa,
ako, apat ang mesa ko, o 20-20. E di, 80 isang araw. Ang bayad natin, dapat binabayad natin, ganyan. Kasi po, yung mga tinatanong ng vendor, ganito po yan. Bawat vendor kasi may iba't ibang pwesto. Diba? So, yung sinasabi na may daily, tapos monthly, yearly. So, sa daily muna tayo. Bawat isa sa kanila may mga iba't ibang pwesto. Tama po. I-assess muna kung papasok sila sa ganitong category. Tama po? Different case. Different case. So, pakinggan muna si Director. So, yung different case na po na yun, doon po natin malalaman kung sa 20 pesos kayo, kung sa 40 pesos na ticket. Ngayon, yung tinatanong naman po ng iba na nabibigatan niya, kaya kasi ng different cases, yung maliit na pwesto, kung magbabayad pa siya ng monthly na 600, medyo mabibigatan niya po sila. So, yun naman po yung kinukonsider ni Director. Na alamin niya kung ano po yung gagawin po doon. So, tama po ba? Para hindi ko nagkakagulit, isa lang po. Case by case. Kasi ganito. Kaya hindi niyo ako maintindihan. Inuunay niyo muna yung sarili niyo. Diba? Ang unang-unang pinoproteksyonan niyo yung sarili niyo. Kaya hindi tayo magkakasundo-sundo. Diba? Hindi tayo makakapag-umpisa. Di ba ba? So, namnamin nyo kung ano ang mensahe na pinaranatin sa inyo ng lungsod. Diba? Hindi kami nagpunta rito para uulitin ko na nga. Diba? Talagang totoo nga ang vendor. Sabi nga yung ang pinakamaulit na tao, vendor pa rin. Diba? Nasa Biblia pa yun. Totoo, Brad. Nasa Biblia yun. Nasa Biblia yung vendor ang pinakamaulit na tao sa mundo. Anyway, ganito. Para kwentas ilaras tayo. Diba? Hindi tayo nagkakagulo-gulo rito. Sino ang magre-represent sa Barangay 3 na bilang kakatawan sa inyo para regarding kung mag-asano abogado nyo o ikaw na abogado nila. Ha? Sa Ilaya, sa area po namin, sa area namin sa Barangay 3 Director, may iba't iba po. Gaya po, sa Padreraga po kasi meron po silang asosasyon. Pero hindi po lahat pasok doon sa asosasyon. Tapos sa Ilaya naman din po, meron din po dalawang humahawak din po sa area namin sa Barangay. Ngayon din po ako nagpapaliwanag sa iba. So kung yun po, gaya ng sinasabi ni Director, parang yun yung magiging abogado ninyo, para hindi po ganun kadami yung papaliwanagan ng iisa na lang po ang magre-relay ng mensahe po ng hawkers. Sino magre-represent bawat iskinita, bawat... Kasi, pang-barangay official. Okay, ito. Okay, sandali na ito, ha? Okay. Para hindi maging to be fair. Ito po, akong katahimikan. To be fair sa mga maninunda, diba? At sumasakot ng bakit at kasama. To be fair para sa inyo. Nakikisama sa amin. Para maging fair po tayo. Okay. Bigyan niyo ako ng leader ng bawat. Kasi po, minsan, para maging fair tayo sa tao, mamaya galit yung kagawad. Galit si chairman doon. Diba? Yung mga ganong issue. May mga issue tayo mga ganon. Diba? Ngayon, ang natin, ang vision natin para sa pangkalahatan. Diba? Hindi yung individual na interest doon sa mga lugar na napapakinabangan nyo at nagiging hanap buhay nyo. Okay? So, ako naman, in general, di ba, sinabi ko na sa inyo yan. So, please coordinate kay Chairman, kay Kagawad, doon sa Barangay 3, para magkaroon na tayo ng direksyon doon sa patutunguhan natin. Diba? So, meron din pala. Okay. Paano po naman kasi di ba mag-a-assess ng mga pwesto. So,
ano po mangyayari? Sabayin na po yung guguhitan. Yung kasi, gaya po niyan, ulitin ko po kanina, nagtanong ako, baka mamaya mayroon po rito yung mga naka-sniper. Wala po rito naka-sniper, lahat po ito may pwesto. Kasi po, baka mamaya may lalapit po sa amin sa barangay, kakilala ng ni ganito ay hihingi rin ng permit dahil sa gitna ng nasasakupan ng barangay hindi po may pwesto. Kaya po, itinatanong ko, lalo na po sa mga gumagamit po ng meron na pong ginawang guhit ang barangay ay hindi pa po kayo sumusunod. Diba? Tapos sa amin po kayo magagalit kapag ka nasisita kayo ng barangay. So ito kinukonfirm natin para bago sila mag-assess, hindi na po kailangan na mababa sila, madumi pa o rallying pa. Kailangan mismo sa atin na lang po yung kaayusan. Gano'n na lang po. Tapos yung kayong mga pumapayag po ng mga pwesto, na may mga pwesto sa harap ng mga nakakariton, o kayo po ang bahalang magsaway sa harapan nyo. Yung sinasabi ni Kagawan, yung pagguguhit ng barangay, ang official na magguguhit yan, hawkers. Hawkers ang magguguhit. So, ang barangay, kahit ano natin yan, katuwang ng gobyerno yan. Katuwang ng lungsod ang barangay. Kailangan ang barangay at ang lungsod at si Mayor, nagkakaisa po kami. Dahil iisa lang po kami ng pag-gobyerno. Okay, regarding naman doon, kaya kung nga kayo nilagyan ng cluster leader, diba? Kaya kung nga kayo ginagano na dito, merong kakatawan para sa inyo, diba? Dito, nagkakatawan para sa inyo. At nandito rin, si chairman at saka yung mga kagawad niya to supervise. Diba? Kasi hindi po namin kayang batayan 24 oras yan. Pero, may nakatas na po dito. Between, ginamit mo yung bakita. Ginamit mo yung kalsada. Diba? Ano mo doon? Anong purpose mo doon? Na makaminos ka sa kanya? Hindi, diretso lang tayo mag-usap. Wala na tayong paligod dito. Para point by point tayo, para maintindihan. Okay. Sabi mo na, ang tanong ko lang sasagutin mo. Ito, pwesto piho mo. Kumuha ka ng bangketa. Diba? Kumuha ka ng bangketa. Kumuha ka ng kalsada. Ano na yung gusto mong mangyari? Magkabay doon sa tax na gobyerno. Okay, tapos? Kung magkano pinabayad ko sa gobyerno, mabayad ko rin sa kanya. Ba't ka mong babayad sa kanya? Ano yung babayad mo sa kanya? Ang sinisingil lang natin, yung pina-occupied mo para sa syudad. Ngayon, kung ano man ang usapin nyo doon, labas kami doon. Pero yun ang sinasabi ko sa iyo. Yun ang sinasabi ko sa iyo, karapatan. Bago po namin siya yung demo question rin siya, bago namin natin palipagyatan, nagbabayad siya ng rights. Pero po dito nagbayad ng 400,000 para makuha na ito. Okay. Alam mo, yung mga ganyang case, ayaw niyo. Yun ang bebenta ng bangketa, yun ang bebenta ng kalsada. Ayaw niyo. So, ibig ko sabihin, Walang karapatan ng sino mga benta ng bangketa at kalsada. Hindi mo pag-aari yan. Ang pag-aari ng gobyerno, pribileyo lang ang binibigay sa inyo. So kung maraming case na ganito dyan, ay nako, I think, baka tanggalin ko lahat. Hindi niya tolerating yung pagbebenta, lalo na rin sa amin. Hindi namin tinotolerate yung pagbebenta ng bangketa at kalsada. So, kung pinag-uupahan ng may-ari, yung tapat ng may-ari, di ba? Sa tagal na, hindi kami nagpunta rito para pagkaway-kawain kayo. Di ba? Hindi yun ang ano namin, di ba? Hindi yun ang purpose namin dito. Di ba? Yun naman, ano na yun, yung fight na yun. Baka pwede kayo na mag-usap. Kasi amin lang, position lang namin ang dapat namin yung ano dito. Pati ba away nyo mag-asawa, kami na makikilang rito. Diba? Hindi namin yung ano,
Oh, sample lang kita. Diba? Sample lang. Sample lang. Ate, medyo darating na tayo doon sa posisyon na kaya naman natin makinabang lungsod. Diba? Ito, nasa ordinansa ko. Baka pwede naman ating sample lang. Ate, ano naman? Makabawas naman. Baka pwede na makapag-share din tayo sa lungsod. Ito, chat-chat. Kaya pinagaliwanag ko sa kanya, hindi naman nakikinig eh. Okay. Tanong ka ng tanong, tapos kaya pwede pinagaliwanag. Diba? Okay. Meron pa kung ba't na magtanong. Sir, total, medyo nakikita ko may leadership ka, sir. Tulungan mo na yung gobyerno na yung ito sila kagawad. Actually, parang news po kasi ako. Okay. Yung meeting kayo, Anak ka na umiting ka. Gate crasher ka pala rito. nung nag-meeting kayo, Bakit kinadress mo kagad ako? yung nag-meeting ko kayo sa barangay ko, wala po kasi. Pasensya ka na ha, wala ka. May patay po kasi nga. Okay, sorry. Okay lang po. Okay. Yung mga narinig ko po yun, doon lang po ako nagtanong kasi ako bilang manininda, nagsasalita lang po ako na hindi mo namin talaga kaya. Okay. At kung yun yung nararamdaman ko, malamang sa malamang, marami nakakarating. Okay. Kasi, alam mo, Brad, medyo nasanay tayo sa dating practice. Nasanay kayo sa taryahan. Nasanay kayo sa lingguhan. Nasanay kayo sa orbit. Nasanay kayo. Yan. Diretso. Diba? Nasanay. Tayo sa ulo. Ang dapat. Then, baka meron gusto ano dito, mag-represent o gusto I don't know if I'm strong enough. I've never been the kind to give it up. But this time, I don't know which way to go. Somewhere I've already been. Am I really going back again this time? This time I